Umakyat ng bundok ang milyonaryang Philam para tumulong sa mga mahihirap, pero laking gulat niya nang makita rito ang kaniyang kuya. Magandang araw sa inyo, mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Tulay ng Panahon. Tahimik ang buong baryo ng gabing iyon. Tanging huni ng kuliglig at alingawngaw ng hangin sa mga puno ng niyog ang maririnig. Sa isang maliit na bahay na yari sa kawayan at pawid, nakahiga sa banig ang batang si Cristina, 7 taong gulang pa lamang, ngunit para bang napakatanda na ng kaniyang isip. Sa tabi niya, nakaupo ang kaniyang kuya na si Buboy. Hawak ang lumang lamparang nagbibigay ng mahinang ilaw sa madilim na silid. "Kuya," mahina niyang tawag, "wala pa po tayong ulam." Tumingin si Buboy sa maliit na kaldero sa tabi nila. Wala na itong laman, kundi ilang butil ng tutong na dumikit sa ilalim. Napabuntong hininga siya. "Pasensya ka na, nak. Bukas may ulam na tayo, ha? Magtitinda ulit ako ng gulay sa palengke." Tumango si Cristina, pilit nang ngumiti kahit gutom na. Alam niyang wala nang magagawa ang kuya niya. Sa loob ng kanilang bahay ay halos wala nang laman. Isang lumang mesa, 2 bangkito, at mga lata ng sardinas na ginawang lalagyan ng kutsara. Wala silang radyo, wala ring laruan. Ngunit kahit ganoon, naroroon ang pagmamahal na hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. Sa labas, maririnig ang ulan na pumatak sa bubong nilang yero. Nagtagpi-tagpi na ito ni Buboy gamit ang mga piraso ng lata. Bawat patak ay parang paalala sa kanilang kahirapan. Mabigat, malamig, ngunit totoo. "Kuya," muling wika ni Cristina, "bakit po umalis si Papa at Mama sa langit?" Napatigil si Buboy. Inihinto niya ang pagkumpuni ng lampara at tinitigan ng kapatid. Ang tanong na iyon ay parang kutsilyong tumusok sa kaniyang dibdib. Ilang beses na rin niya itong tinanong sa sarili, ngunit wala siyang kasagutang maibigay. Si Papa at Mama, kailangan nilang magpahinga. Mahinahon niyang sagot. Pagod na raw sila sa pagtatrabaho para sa atin. Pero hindi na ba sila babalik? Umiling si Buboy at pinisil ang kamay ng kapatid. "Hindi na, nak. Pero kahit wala na sila, andito naman ako. Ako na ang bahala sa'yo." Sa murang edad, natutunan ni Cristina na ang buhay ay hindi palaging masaya. Wala siyang laruan, wala siyang bagong damit, ngunit mayroon siyang isang bagay na mahalaga, ang pagkalinga ng kaniyang kuya. Tuwing umaga, maaga itong gumigising upang mamulot ng mga paninda mula sa kapitbahay na nagtitinda ng gulay. Isang araw, habang binabalot ni Buboy ang mga talbos ng kamote sa lumang bayong, lumapit si Cristina. "Kuya, sasama po ako sa inyo." Napangiti si Buboy at hinaplos ang ulo ng bata. "Hindi na, nak. Mahirap sa palengke. Mainit, maingay, saka baka mapagod ka." "Hindi po ako mapapagod," sagot ng bata, halatang nagpipigil ng iyak. "Gusto ko pong tulungan kayo." "Ang tulong mo sa akin," sabi ni Buboy habang pinapasa ng bayong, "ay yung manatili kang masipag at mabait. Pag lumaki ka, makakapag-aral ka ulit. Yun na ang pinakamasarap na tulong
na maibibigay mo kay kuya. Ngumiti si Christina kahit na may luha sa kaniyang mga mata. Napanood niya si Buboy habang paalis ito, bitbit ang bayong ng mga gulay. Alam niyang maghapong maglalako ito sa ilalim ng araw. Babalik ng pagod at minsan ay walang benta. Kinagabihan, bumalik si Buboy na basang-basa ng ulan. Nasa gilid ng kanilang bahay si Christina, nakasilong at naghihintay. "Kuya!" Sigaw niya sabay takbo palapit. "May dala po ba kayong pagkain?" Ngumiti si Buboy, inilapag ang supot ng tinapay at isang maliit na tuyo. "Ito lang muna, nak. Bukas baka mas marami na." Niyakap ni Christina ang kaniyang kuya. "Salamat po, kuya. Masarap po ito kahit ano pa." Umupo silang magkatabi sa harap ng maliit na lamparang bigas. Tahimik nilang kinain ang simpleng hapunan. Sa bawat subo, ramdam ni Christina ang pagod ni Buboy, ang kalyo sa kaniyang mga kamay, at ang paghihirap na hindi nito ipinapakita. Pagkatapos kumain, naglalaro-laro sa isip ni Christina ang mga kwento ng ibang bata sa kapitbahay. Mga batang pumapasok sa eskwela, may bag, may lapis, at may baon. Napayuko siya. "Kuya, kailan po ulit tayo makakapasok sa school?" Tahimik si Buboy saglit, saka sumagot, "Kapag may pera na tayo, nak. Pangako, ibabalik ko kita sa paaralan. Magiging teacher ka balang araw, di ba?" Tumango ang bata, ngunit may pait sa kaniyang ngiti. "Sana po, kuya, para po matulungan ko rin kayo." Sa loob-loob ni Buboy, alam niyang mahirap tuparin iyon. Sa araw-araw na pagod, halos wala siyang maipon. Ngunit hindi niya kailanman pinabayaan si Christina. Tuwing may maliit na sobra, bumibili siya ng candy o tinapay para mapangiti ang kapatid. Ang simpleng ngiti ni Christina ang nagsisilbing lakas niya upang magpatuloy. Lumipas ang mga buwan, lalong humirap ang buhay sa baryo. Dumating ang tagtuyot. Kaunti na lang ang ani at halos walang bibiling gulay. Madalas, si Buboy ay umuuwi ng walang kinita. Sa gabi, magkasama silang nakahiga sa banig. Pareho ng tahimik dahil ayaw nilang marinig ng isa't isa ang pag-ungol ng tiyan. "Kuya," bulong ni Christina habang nakayakap sa kapatid, "bakit po parang hindi natatapos ang hirap natin?" Hinaplos ni Buboy ang buhok ng bata. "Matatapos din, nak. Hindi habang buhay ganito. Basta huwag kang susuko." "Hindi po ako susuko, kuya," sagot ng bata. "Basta kasama ko kayo." Sa madilim na silid na iyon, tumulo ang luha ni Buboy ng palihim. Ayaw niyang makita ni Christina na umiiyak siya. Alam niyang kailangan niyang magpakatatag para sa kapatid, para sa pangako niya sa mga magulang nilang pumanaw. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, muling umalis si Buboy para maghanap ng trabaho. Naglakad siya ng ilang kilometro upang magtulong sa bukid ng isang magsasaka. Mainit, mabigat at halos walang pahinga, ngunit tiniis niya lahat. Ang kapalit, 5 pisong bayad at 3 piraso ng saging na saba. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Christina na may ngiti sa labi. "Kuya, may nakuha po akong tubig ulan. Pwede na tayong magluto ng lugaw." Natawa si Buboy, napawi ang pagod. "Ayos yan, nak. Masarap yan basta may pagmamahal." Habang kumakain sila ng lugaw na halos tubig na, tinitigan ni Christina ang kuya niya.
Kuya, paglaki ko, kayo naman po ang tutulungan ko. Di na po kayo magtatrabaho. Ngumiti si Buboy, ngunit may kirot sa kaniyang puso. Sana nga, nak. Pero basta't makita kitang masaya, sapat na yun kay kuya. Pagkatapos nilang kumain, humiga silang magkatabi. Nilamon ng dilim ang paligid, ngunit sa loob ng bahay ay may liwanag na hindi kayang patayin ng kahirapan. Ang liwanag ng pag-ibig ng magkapatid. Sa gabing iyon, habang nakapikit si Christina, paulit-ulit niyang binigkas sa isip ang salitang sinabi ng kaniyang kuya, matatapos din. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakatulog siya nang may pag-asang darating ang araw na iyon, ang araw na hindi na sila magugutom at ang kaniyang kuya ay makakapagpahinga na. Sa labas, huminto na ang ulan. Ang buwan ay kumikislap sa kalangitan, tila nagpapaalala na kahit gaano man kadilim ang gabi, laging may pag-asang sisikat din ang araw. Mainit ang sikat ng araw, ngunit tila mas mabigat ang bigat ng problema sa dibdib ni Buboy kaysa sa tindi ng init ng tanghali. 3 araw na silang halos walang maayos na makain ni Christina. Ang kanilang kaldero ay may manipis na bakas na lamang ng lugaw at ang tubig sa lalagyan ay paubos na rin. Tahimik lang si Christina, nakaupo sa labas ng kanilang kubo, pinagmamasdan ang mga ibong nagliliparan sa malayo. Kuya, mahina niyang wika, bakit po sila may pagkain? Sinundan ni Buboy ang tinitingnan ng kapatid. Mga batang tumatakbo habang may hawak na tinapay. Napayuko siya, hindi alam kung paano sasagutin. Kasi mas maswerte sila ngayon, nak, pero darating din ang araw, tayo naman. Ngumiti si Christina, pilit at payat ng ngiti. Sige po, kuya, maghihintay po ako. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, ramdam ni Buboy ang paghihinagpis. Alam niyang hindi na sapat ang paghihintay. Sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang butas ng kanilang kahirapan. Wala na siyang kita, wala nang bumibili ng gulay, at pati mga kapitbahay ay kapos na rin. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Pinagmamasdan niya si Christina na mahimbing na natutulog sa banig, payat na payat at mukhang pagod sa gutom. Nilapitan niya ito at marahang tinakpan ng lumang kumot. Paano kita ililigtas sa ganitong buhay? Tanong niya sa sarili. Lumipas ang ilang araw na walang pagbabago. Hanggang sa isang umaga, habang naglalakad siya pauwi galing sa paghahanap ng trabaho, nadaanan niya ang bahay ampunan ng mga madre sa kabilang bayan. Sa labas nito, maririnig ang tawanan ng mga bata. Ang ilan ay naglalaro, ang iba ay nag-aaral sa lilim ng puno. Sa gitna ng bakuran, may isang madre na nakangiti habang pinupunasan ang pawis ng isang batang babae. Napahinto si Buboy. Tila pinisil ang kaniyang puso sa nakitang tanawin. May pagkain sila, may ngiti, may kinabukasan. Napayuko siya, pinahid ang pawis sa noo at saka nagdesisyong pumasok. Magandang umaga po, sister. Mahina niyang bati. Ngumiti ang madre, isang matandang babae na may mabait na mukha. Magandang umaga rin, hiho. May kailangan ka ba? Lumunok si Buboy, ramdam ang panginginig ng kaniyang mga kamay. Sister, gusto ko pong ipaampon ang kapatid ko. Napatigil ang madre. Ipaampon? Anak mo ba siya?
Hindi po, kapatid ko, sagot niya, halos pabulong. 7 taong gulang po. Wala na kaming magulang. Ako na lang ang tumayong magulang niya pero hindi ko na po kaya. Tahimik ang madre sandali sa kadahan-dahang lumapit kay Buboy. Bata ka pa, hiho. Hindi madali ang desisyong ganyan. Napayuko si Buboy, pinilit pigilan ng luha. Alam ko po, sister. Pero ayokong magutom siya araw-araw. Dito po, baka makakain siya, makapag-aral at may magmamahal sa kaniya. Kung ako lang, baka mamatay siya sa gutom. Saglit na natahimik ang madre sa katumango. Kung ganoon, maaari mong dalhin siya rito. Huwag kang mag-alala, aalagaan namin siya. Pag-uwi ni Buboy, tila mas mabigat pa ang dala niya kaysa sa bayong ng gulay na karaniwan niyang pasan. Buong maghapon siyang tahimik. Si Cristina naman walang kaalam-alam sa desisyong binabalak ng kaniyang kuya. Pagdating ng gabi, habang kumakain ng lugaw na halos tubig na lamang, nagsalita si Buboy. Cristina, opo, kuya. May pupuntahan tayo bukas. Gusto kong makilala mo ang mga madre sa bayan. Maganda roon, maraming bata, may pagkain, may paaralan. Ngumiti si Cristina, walang kamalay-malay. Talaga po, pwede akong makipaglaro sa kanila. Tumango si Buboy, pilit na nakangiti kahit naninikip ang dibdib. Oh, nak, magiging masaya ka roon. Kinabukasan, naglakad silang magkasama papunta sa bahay ampunan. Mahaba ang daan at mainit ang araw. Habang naglalakad, hawak ni Cristina ang kamay ng kuya niya. Kuya, pag nandun na tayo, pupunta pa rin po ba kayo sa akin? Natigilan si Buboy. Napalunok. Oo naman, nak. Hindi kita iiwan. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Hindi siya makakabalik agad dahil kailangang maghanap siya ng buhay. Pagdating nila sa ampunan, sinalubong sila ni Sister Maria. Kayo pala ulit. Siya ba ang sinasabi mong kapatid mo? Opo, sister. Si Cristina po. Lumapit si Cristina, nakangiti. Magandang umaga po. Ngumiti rin ang madre. Magandang umaga rin sa'yo, Hija. Ang ganda-ganda mo. Gusto mo bang maglaro kasama ng mga bata? Tumango si Cristina. Opo. Habang tumatakbo siya palayo upang sumama sa ibang bata, napahawak si Buboy sa dibdib. Tila unti-unting nababawasan ang lakas niya habang nakikita ang kapatid na masaya. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, alam niyang iyon na ang huling pagkakataong makikita niya si Cristina bilang kapatid na nasa kanyang piling. Lumapit muli ang madre. Hiho, sigurado ka na ba? Tumingin si Buboy sa kapatid niyang tumatawa habang naglalaro. Sister, siya lang po ang pamilya ko. Pero kung ito po ang paraan para mabuhay siya, handa akong masaktan. Tinapik ng madre ang balikat niya. Hindi mo siya mawawala, anak. Magkikita pa kayo balang araw. Kinagabihan, pinayagan siyang manatili muna roon upang makasama si Cristina sa huling gabi bago ito tuluyang maiwan. Sa silid na inihanda ng mga madre, magkatabi silang natulog sa isang malinis na kama. Tahimik si Cristina, nakatingin lang sa kisame. Kuya, mahinang sabi niya, dito na po ba tayo titira? Hindi agad nakasagot si Buboy. Ikaw lang muna, nak. Si kuya babalik pa sa bahay, pero pupunta ako rito palagi. Napayakap si Cristina sa kanya. Ayoko po, kuya. Gusto ko pong kasama kayo.
hindi na napigilan ni Buboy ang pagpatak ng luha. Christina, makinig ka sa akin ha? Dito, may pagkain ka araw-araw, may mag-aalaga sa'yo, mag-aaral ka ulit. Gusto kong matupad mo yung mga pangarap mo. Umiling si Christina, umiiyak na. Pero gusto ko po kayo ang kasama ko. Ayoko sa iba. Yumuko si Buboy, hinaplos ang pisngi ng kapatid. Balang araw, babalikan kita, nak. Pag may pera na ako, kukunin kita ulit. Pero sa ngayon, dito ka muna ha, para makasiguro akong ligtas ka. Hinagkan ni Christina ang kuya niya ng mahigpit. Tila ayaw nang bumitaw. Balang araw, babalikan kita kuya. Pangako. Pangako rin yan ni kuya, sagot ni Buboy. Pinipilit ngumiti habang patuloy ang pagdaloy ng luha. Nang sumapit ang umaga, nagpaalam na si Buboy. Tahimik siyang tumalikod. Dala ang kirot na hindi maipaliwanag. Sa bawat hakbang palayo, pakiramdam niya ay hinihiwa ang puso niya. Mula sa likuran, narinig niya ang boses ni Christina, umiiyak habang sumisigaw. Kuya, huwag po kayong aalis. Hindi siya lumingon. Alam niyang kung babalik siya, hindi niya na muling kakayaning umalis. Kaya't nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa mawala sa paningin ng kapatid. Sa loob ng ampunan, tuloy pa rin ang iyak ni Christina, yakap-yakap si Sister Maria. Sister, babalikan po ako ni Kuya, di ba? Ngumiti ang madre, marahang pinahid ang luha ng bata. Oo, anak, babalikan ka niya. May mga pangakong tinutupad ng tadhana, lalo na yung galing sa puso. Samantalang sa labas, nakatingala si Buboy sa langit, pinupunasan ang mga matang basa. Diyos ko, bulong niya, ingatan niyo po siya. Yan lang po ang hiling ko. At sa katahimikan ng hapon, tanging pag-asa at panalangin ang naiwan sa pusong bugbog ng pangungulila, isang pusong umaasang sa tamang panahon muling magkikita ang magkapatid. Tahimik ang mga unang araw ni Christina sa bahay ampunan. Sa bawat umagang gumigising siya, naririnig niya ang tawanan ng ibang bata. Ngunit siya'y nananatiling nakaupo lamang sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga dahong sumasayaw sa hangin. Sa puso niya, isang malaking puwang ang naiwan, ang pagkawala ng kaniyang Kuya Buboy. Christina, halika na, kakain na tayo. Tawag ng isang batang babae na kaedad niya. Ngumiti siya ng bahagya. Sige, susunod ako. Pero bago siya bumangon, hinaplos niya muna ang maliit na lumang panyong asul na nakatupi sa ilalim ng kaniyang unan. Iyon ang panyo ni Kuya Buboy. May mga lumang borda ng kanilang pangalan, B at C, na sila mismo ang nagtahi noong minsang masaya pa ang lahat. Habang kumakain sa kantina ng ampunan, maririnig ang mga batang nagkukwentuhan tungkol sa mga gustong pamilya. Sana may umampun na sa akin na may malaking bahay, sabi ng isa. Gusto ko may swimming pool. Dagdag ng isa pa. Tahimik lang si Christina, dahan-dahang sumubo ng kanin. Hindi ko kailangan ng malaking bahay, bulong niya sa sarili. Ang gusto ko lang, si Kuya. Lumipas ang mga linggo. Nasanay si Christina sa mga gawain sa ampunan. Nagdarasal tuwing umaga, naglilinis ng silid, at nag-aaral sa silid-aralan ng mga madre. Ngunit kahit na masaya ang paligid,
Ramdam ng lahat ang katahimikan sa kaniyang mga mata. Magalang at mabait yang si Christina, wika ng isa sa mga madre. Pero parang may hinahanap pa rin. Isang umaga, dumating ang isang mag-asawang banyaga. Maayos ang pananamit nila. Si Mr. Johnson, matangkad, may asul na mata at mabait ang nangiti. At si Mrs. Johnson, isang babaeng may malambing na tinig at mukhang maawain. Sinamahan sila ni Sister Maria upang makilala ang mga bata. Habang naglilibot, tumigil si Mrs. Johnson sa gilid ng silid-aralan. Napansin niyang tahimik na naglilinis si Christina sa may mesa. Maingat na inaayos ang mga papel ng ibang bata. "Who is that little girl?" tanong niya sa madre. "She's Christina," sagot ni Sister Maria. "A quiet child, very kind and respectful. She's been here for months now." Lumapit si Mrs. Johnson kay Christina at ngumiti. "Hello there, sweetheart." Nagulat si Christina, bahagyang umatras. "Po?" Tumingin si Sister Maria kay Christina at ngumiti. "Christina, sila sina Mr. at Mrs. Johnson. Galing sila sa Amerika. Tumating sila para makilala ang mga bata." Nagmano si Christina, isang kilos na ikinatuwa ng mag-asawa. "Magandang umaga po." "Oh my, she's so polite," sabi ni Mrs. Johnson, humawak sa dibdib. "And so gentle." Habang nag-uusap ang mga madre at ang mag-asawa, pinagmamasdan ni Mr. Johnson si Christina. Nakita niya kung paano ito tumulong sa isang batang umiiyak, kung paano niya pinunasan ng kamay nito gamit ang sariling panyo. Sa mga mata ni Mr. Johnson, nakakita siya ng inosenteng kabutihan. Kinagabihan, kinausap ni Sister Maria si Christina. "Anak, may gustong makausap sa'yo bukas. Yung mag-asawang dumalaw kanina." "Yung mga puti po?" tanong niya. Tumango ang madre. "Oo, gusto ka nilang makilala ng mas mabuti." Nang sumunod na araw, pumalik ang mag-asawa. Sa hardin ng ampunan, naglaro si Christina kasama nila. Tinuruan siya ni Mrs. Johnson kung paano gumawa ng paper flower, habang si Mr. Johnson naman ay nagturo ng simpleng English words. "What's your name?" tanong ni Mr. Johnson. "I'm Christina," sagot niya. Nahihiyang ngumiti. "Very good," tawa ng mag-asawa. "Do you like to study?" tanong naman ni Mrs. Johnson. Tumango si Christina. "Opo, pero dati po hindi ako nakapag-aral. Wala po kaming pera." Napatingin ng mag-asawa sa isa't isa. Nakita nila sa bata ang pagiging totoo at matatag kahit sa kabila ng kahirapan. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik ulit ang mag-asawa. Ngunit ngayon ay may dala na silang mga dokumento. Kinausap nila si Sister Maria. "We've decided," wika ni Mr. Johnson. "We want to adopt Christina." Natahimik ang silid. Lumingon si Sister Maria kay Christina, na noon ay nag-aalaga ng mga halaman sa labas. "Christina," tawag niya. Lumapit ang bata. "Opo, sister." Ngumiti ang madre, bagaman may lungkot sa mga mata. "Anak, gusto kanilang maging bahagi ng kanilang pamilya." Napatingin si Christina kay Mrs. Johnson. "Pamilya." "Po?" Lumuhod si Mrs. Johnson sa harap niya. "Yes, dear. We'd love to take you home with us. Would you like to live with us in America?" Hindi agad nakasagot si Christina. Amerika. Hindi niya alam kung nasaan iyon, pero alam niya ang salitang pamilya. Bago siya sumagot,
hinawakan niya ang panyo ni Buboy sa bulsa. Kuya, anong gagawin ko? Bulong niya sa isip. Nang gabing iyon, kinausap siya ni Sister Maria. Christina, anak, hindi ito madali. Pero gusto ka nilang alagaan, pag-aralin at bigyan ng maginhawang buhay. Sa kanila, magkakaroon ka ng bagong tahanan. Tahimik si Christina. Pero, Sister, paano po si Kuya Buboy? Ngumiti si Sister Maria, hinaplos ang buhok niya. Ang kuya mo, gusto niyang maging masaya ka. Sigurado ako, ito ang gusto rin niya para sa'yo. Lumipas ang ilang araw ng paghahanda. Isinuot ni Christina ang pinakamagandang damit na ibinigay ng mga madre. Habang papalabas siya ng ampunan, yumakap sa kaniya si Sister Maria. Huwag mong kalilimutan ang mga dasal mo, anak. At tandaan mo, lagi kang may puwang dito. Tumango si Christina, halos di makapagsalita. Salamat po, Sister. Pagdating sa paliparan, hawak niya ang kamay ni Mrs. Johnson habang sumasakay ng eroplano. Sa unang pagkakataon, nakita niya mula sa bintana ang malawak na kalangitan. Is this where the angels live? Tanong niya. Ngumiti si Mrs. Johnson. You could say that, my dear. Paglapag nila sa Amerika, sinalubong siya ng malamig na hangin at mga matataas na gusali. Namangha si Christina. Ang dating simpleng batang kumakain ng lugaw na may asin ay ngayon ay nasa gitna ng lungsod na puno ng ilaw. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbago ang kaniyang mundo. May sariling silid siya, may laruan, at araw-araw ay kumpleto ang pagkain. Pinasok siya ni Mrs. Johnson sa isang magandang paaralan. Sa una, nahirapan siyang makibagay, ngunit tinuruan siya ng mag-asawa. Christina, say it with me. Good morning. Good morning. Good job, sabay tawa ni Mr. Johnson. Unti-unti natuto si Christina, hindi lang ng wika, kundi ng pamumuhay ng maginhawa. Ngunit sa likod ng nangiti, may mga gabi pa rin siyang umiiyak. Kapag tahimik na ang lahat, binubuksan niya ang maliit na kahon sa tabi ng kaniyang kama at dinudukot ang panyo ni Buboy. Tinitigan niya iyon, tila hinahaplos ang mukha ng kapatid. Kuya, bulong niya, nasa malayo na ako ngayon. Sabi mo, balang araw babalikan kita. Pero baka ako na lang po ang babalik. Sa bawat gabing ganoon, bumabalik ang mga alaala ng kahirapan, ng mga gabing sabay silang natutulog sa banig, ng mga pangakong ibinulong ni Buboy bago siya iwan sa ampunan. Ngunit kahit nasa malayo na siya, nananatiling malinaw sa puso ni Christina ang isang bagay. Hindi siya kailanman lilimot. Isang araw, kapag siya'y malaki na at may kakayahan, tutuparin niya ang pangako. Babalikan niya ang kuya niyang nagmahal sa kanya higit sa sarili. Ang tanging taong nagturo sa kanya ng kahulugan ng sakripisyo. At doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan ng Amerika, mahigpit niyang niyakap ang panyo at pumikit. Dala ang parehong dasal gabi-gabi, na sana, kahit saan naroon si Kuya Buboy, ay alam niyang mahal na mahal pa rin siya ni Christina. Tahimik ang gabi sa mansyon ni Christina Johnson, ang milyonaryang Phil-Am na sa kabila ng tagumpay ay madalas ding lamunin ng kalungkutan. Sa labas ng malalaking bintana ay tanaw niya ang lungsod ng San Francisco, mga kumikislap na ilaw, tila bituin sa lupa.
Ngunit sa kaniyang puso, may isang puwang na kahit gaano karangya ang paligid, ay hindi kailanman napunan. Happy birthday, Miss Johnson. Pati ng kaniyang mga empleyado kanina sa opisina. May mga bulaklak, mamahaling regalo at cake na puno ng ginto't pilak na palamuti. Ngumiti siya, ngunit peke ang ngiting iyon. Isang ngiting itinatago ang lumbay na matagal nang nananahan sa kaniyang dibdib. Pag-uwi niya sa bahay, tahimik ang lahat. Wala na ang ingay ng kaniyang mga ampon na magulang, sina Mr. at Mrs. Johnson, na dati bumabati sa kaniya ng, "We're so proud of you, darling." Pumanaw na sila, ilang buwan na ang nakalilipas dahil sa katandaan, at simula noon ay naging malamig at malungkot ang bawat sulok ng bahay. "Mom, Dad," mahina niyang sambit habang tinitingnan ang lumang larawan nila sa mantel. Nakasuot siya noon ng graduation gown at nakangiti sa pagitan ng mag-asawa. Sa likod ng larawan ay nakasulat ang, "To our lovely Christina, our blessing from God." Napangiti siya, ngunit hindi nagtagal ay tumulo ang luha sa kaniyang pisngi. Pumuntong hininga siya at tinungo ang kaniyang silid. Sa ibabaw ng vanity table ay nakapatong pa rin ang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito at muling lumantad ang isang lumang panyo. May mga kupas na borda sa gilid, ngunit nandoon pa rin ang sulat kamay na, "Para kay Christina, Kuya Buboy." Dahan-dahan niya itong hinaplos. "Kuya!" Mahina niyang sambit, halos paanas. "Kung nasaan ka man ngayon, sana ay maayos ka." Nang mga panahong iyon, hindi niya alam kung saan nagsimula ang pagnanais na muling balikan ng lahat. Ang simula, ang ugat, ang mga taong bumuo sa kaniyang pagkatao. Siguro'y dahil sa kawalan, siguro'y dahil sa katahimikan. Sa bawat tagumpay na kaniyang nakamit, tila may kapalit na pagkalungkot sa puso niya. Naalala niya ang kaniyang pagdating sa Amerika. Isang batang mahiyain, naguguluhan at nangangapa. Ngunit dahil sa pagmamahal nina Mr. at Mrs. Johnson, natuto siyang tumayo sa sarili, magsalita ng maayos at mangarap. Binuksan nila ang mundo sa kanya, isang mundong puno ng oportunidad, ngunit malayo sa init ng tahanan na minsan niyang nakilala sa piling ng kapatid. Minsan, habang nakaupo sa kaniyang opisina, tinanong siya ng kaniyang assistant, "Ma'am, bakit po kayo laging may dalang panyo na iyon? Mukhang luma na po." Ngumiti lamang siya at sinabing, "It reminds me of home." Ngunit sa loob-loob niya, hindi lamang home. Ito ang tanging koneksyon niya sa nakaraan, sa kahirapan, at sa taong unang nagturo sa kanya kung ano ang sakripisyo. Sa bawat kaarawan niya, isang dasal ang lagi niyang inuusal. "Panginoon, sana buhay pa si Kuya Buboy. Sana hindi siya nagutom. Sana natupad ko yung pangakong babalikan ko siya." Ngunit sa bawat taon ding lumilipas, mas lumalaki ang takot niya na baka huli na ang lahat. Isang umaga, habang nagkakape sa balkonahe, pinasa niya ang mga papeles ng kumpanyang iniwan sa kanya ng mga magulang ampon. Ang dami niyang responsibilidad, mga negosyo, charity foundations, investments. Ngunit sa halip na tuwa, kabigatan ang naramdaman niya. Anong saysay ng lahat ng ito? Bulong niya, "Kung mag-isa lang naman ako?" Nang tumunog ang telepono,
Tinawag siya ng personal secretary niya. Miss Johnson, may imbitasyon po kayo mula sa isang charity organization sa Pilipinas. They're organizing a medical and relief mission in a remote mountain community. Napahinto siya. Sa Pilipinas? Tanong niya. Tila biglang nagising sa loob-loob. Yes, ma'am. They'd love to have you as one of the sponsors and volunteers. Matagal siyang natahimik. Tila bumalik ang lahat ng alaala. Ang barong-barong nilang tahanan, ang amoy ng palay sa umaga, at ang tinig ng kaniyang kuya na nagsasabing, Christina, huwag kang matakot, andito lang ako. Tell them I'll go, sagot niya sa wakas. Ma'am? Tanong ng sekretarya, medyo nagulat. I said, I'll go. It's time. Pagkababa ng tawag, napatingin siya sa salamin. Sa kaniyang refleksyon ay ang isang babaeng bihis sa karangyaan. May alahas, may pangalan, may kapangyarihan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang batang minsang humawak ng lumang panyo habang umiiyak sa gilid ng bahay ampunan. Habang nag-iimpake, nilagay niya ang panyo sa isang maliit na pouch at inilagay sa kanyang handbag. Para bang alam niyang ito ang magiging gabay niya sa paglalakbay. Kinagabihan, habang naglalakad sa hardin ng kaniyang mansiyon, tumingin siya sa langit. Mom, Dad, wika niya, I'm going back home. I think it's time I find the part of me that's been missing all these years. Sa simoy ng hangin ay parang may sagot. Isang katahimikang nagbibigay ng kapanatagan. Tila sinasabi ng mga bituin na tama ang kaniyang desisyon. Bago siya pumasok pabalik sa bahay, sandaling huminto siya sa tapat ng pintuan. Sa isip niya, binalikan niya ang lahat ng alaala. Ang batang si Buboy na pawisan habang naglalako ng gulay. Ang mga gabing magkahawak kamay silang natutulog sa banig. At ang huling yakap na puno ng pangakong babalik siya balang araw. Ngayon, ang balang araw na iyon ay tila dumating na. Ngunit bago tuluyang pumikit ang kaniyang mga mata para magpahinga, muling bumulong si Christina, Kuya Buboy, kung nasaan ka man, hintayin mo ako. Uuwi na si Christina mo. At sa katahimikan ng gabi, sa pagitan ng mga alaala at pag-asang nakabaon sa puso niya, isang bagong simula ang unti-unting nabubuo. Isang paglalakbay pabalik sa ugat, sa pagmamahal, at sa tahanang matagal nang hinahanap ng kaniyang kaluluwa. Maaliwalas ang umagang iyon sa San Francisco. Nakaupo si Christina sa veranda ng kaniyang mansyon. May hawak na tasa ng kape at nakabukas ang laptop sa harapan. Karaniwan na sa kaniya ang ganitong eksena. Umaga ng linggo, tahimik, may amoy ng bagong timplang kape, at ang tanging ingay ay ang mahinang huni ng mga ibon sa labas. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may kung anong puwang sa loob niya na matagal nang hindi mapunan. Habang nag-i-scroll siya sa internet, napalingon siya sa isang artikulo na agad kumuha ng kaniyang pansin. Charity Climb for Hope, a mission to bring aid to poor mountain communities in the Philippines. Napahinto siya. Parang may kumurot sa kaniyang dibdib habang binabasa ang mga detalye. Isang grupo ng mga volunteer ang aakyat ng bundok upang magdala ng mga pagkain, damit at gamot sa mga mahihirap na pamilya na nakatira sa liblib na lugar. May mga larawan pa ng mga batang nakangiti,
kahit halatang kapos sa buhay. Unti-unti, tila may tinig na umuukil-kil sa kaniyang isip. Christina, ito na marahil ang dahilan ng pagbabalik mo. Nilapag niya ang tasa ng kape at tumitig sa screen. Binasa niyang muli ang anunsyo at sa bawat salitang tulong, mahihirap at bayan, tila may kasabay na tibok ng puso na bumibilis ng bumibilis. Pilipinas! Mahinang sambit niya. Bakit parang tinatawag ako ng lugar na yon? Ilang sandali pa, dahan-dahan niyang sinilip ang lumang panyo na nakalagay sa tabi ng laptop. Ang parehong panyong ibinigay ni Kuya Buboy bago sila naghiwalay. Hinaplos niya yon, saka napangiti ng mapait. Kuya, kung naririnig mo ako, siguro ito na yon. Ito na ang pagkakataon kong bumalik. Hindi siya nagdalawang isip. Sa loob lamang ng ilang minuto, nag-fill out siya ng registration form sa website ng charity event. Sa kahon kung saan nakasulat, "How would you like to contribute?" Tinipan niya ang mga salitang, "I would like to join personally and also donate $50,000 for the mission." Nang pindutin niya ang submit, parang may biglang gumaan sa kaniyang dibdib. Para bang matagal na niyang gustong gawin ito, ngunit ngayon lang niya nagkaroon ng lakas ng loob. Tumayo siya at tinungo ang silid kung saan naroon ang kaniyang mga travel bag. Pinuksan niya iyon at isa-isang inilagay ang mga damit, toiletries at mga gamit na kakailanganin para sa paglalakbay. Habang ginagawa ito, bumabalik sa kaniyang alaala ang nakaraan, ang batang si Christina na naglalakad sa putikan, walang tsinelas at madalas gutom. Napahinto siya sandali at napatingin sa salamin. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may maringal na postura, may mamahaling alahas at magarang damit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, alam niyang siya pa rin ang dating batang pinangarap lamang na magkaroon ng maayos na damit at masarap na pagkain. Ngayon, bulong niya sa sarili. Ako naman ang tutulong sa mga batang katulad ko noon. Lumapit siya sa aparador at kinuha ang isang maliit na kahon na kulay pilak. Binuksan niya ito at doon ay naroon ang mga litrato ng kaniyang mga magulang ampon. Kinuha niya ang isa at inilagay sa kaniyang bag. "Mom, Dad," sabi niya nang may ngiti. "Wish me luck. I'm going back home, but this time not as the poor girl who left, but as someone who can give back." Tumawag siya sa kaniyang sekretarya upang ipaalam ang plano. "Hello, Margaret, Vicania. Please clear my schedule for the next 2 weeks. I'm flying to the Philippines, ma'am." "The Philippines? Tanong Nai, Margaret? Halatang Nagulat?" "Yes, Sagat Nia. There's a charity mission there. I want to help personally." "Of course, ma'am. Should I arrange your flight and accommodations?" "Yes, and also transfer $50,000 to the charity's account. I'll send you the details." "Right away, Miss Johnson." Pagkababa niya ng telepono, tumingin siya sa kalangitan sa labas. Maliwanag, parang sumasang-ayon ang langit sa desisyon niya. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganitong uri ng sigla. Ang pakiramdam na may layunin siyang dapat tuparin, hindi lang bilang negosyante, kundi bilang tao. Habang pinaplansya ang kaniyang mga damit, biglang napuno ng mga alaala ang kaniyang isip. Naalala niya ang mga gabing magkasama silang magkapatid
sa ilalim ng gasera, sabay nagdarasal bago matulog. Naalala niya ang hapag na may kanin at asin, at kung minsan ay sabaw lamang ng tuyo. Ngunit higit sa lahat, naalala niya ang mga mata ni Kuya Buboy, puno ng pag-asa kahit alam niyang wala silang makakain kinabukasan. Balang araw, babalikan kita, Kuya. Bulong niya noon. At ngayon, iyon ang araw na iyon. Kinabukasan, habang nasa eroplano, iniisip niya kung anong mararamdaman niya paglapag sa Pilipinas. 18 taon na mula nang umalis siya, at ngayon ay muli siyang babalik, hindi bilang ampon, kundi bilang milyonarya. Ngunit hindi iyon ang mahalaga sa kanya. Ang mahalaga ay makatulong, makapagbigay ng ngiti, at marahil makita muli ang kapatid na matagal niyang inangkin sa panalangin. Habang pinagmamasdan niya ang ulap sa labas ng bintana, nagbalik ang boses ni Buboy sa kaniyang isipan. Christina, huwag kang matakot. Basta't mabait ka at marunong kang tumulong, hindi ka pababayaan ng Diyos. Napangiti siya habang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Kuya, siguro tama ka. Siguro hindi ako pinabayaan ng Diyos. Baka ito na nga ang sagot sa dasal ko. Paglapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, agad na sinalubong si Christina ng mainit na simoy ng hangin. Ibang-iba sa malamig na klima ng San Francisco na kaniyang nakasanayan. Paglabas niya ng paliparan, sumalubong sa kanya ang ingay ng mga sasakyan. Ang halakhakan ng mga pasaherong nagsusundo ng kani-kanilang pamilya at ang halimuyak ng polusyon na halong amoy ng tuyo at kape mula sa kalapit na tindahan. Ngunit sa halip na mainis, napangiti siya. Ganito pa rin pala ang Pilipinas. Bulong niya habang huminga ng malalim. Ang ingay pero ang saya. Nang ilagay ng staff ang kaniyang mga bagahe sa van na maghahatid sa kanya patungong Albay, tumingin siya sa paligid. Mga taong nagmamadali, batang naglalako ng sampagita, mga taxi na nag-aagawan ng pasahero. Lahat ng iyon ay tila pamilyar sa kanya, parang mga alaala ng kabataan na muling nagbalik sa isang iglap. Sa loob ng van, habang binabaybay ang mahigit 8 oras na biyahe patungong probinsya, tahimik lang siyang nakatingin sa bintana. Dumaraan sila sa mga palayan, sa mga simpleng bahay kubo, at sa mga bata sa gilid ng kalsada na naglalaro ng habulan. Napahawak siya sa maliit na panyong nasa bulsa niya, ang tanging bagay na naiwan sa kanya mula sa kaniyang nakaraan. Hinaplos niya ito habang pinagmamasdan ang mga bundok sa malayo, tila may sariling panawagan. Diyan kaya nakatira si Kuya ngayon? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang unti-unting pagtaas ng mga ulap na bumabalot sa mga tuktok ng bundok. Naalala niya ang mga gabing magkasama silang magkapatid. Ang tinig ni Buboy habang nagsasabing, Christina, darating ang araw, magkakaroon ka ng mas magandang buhay. Ngayon, totoo nga, ngunit may kulang. Wala si Buboy sa tabi niya para ipagdiwang ito. Habang binabaybay nila ang highway ng Bicol, napuno ng halo-halong emosyon ang puso niya, lungkot, pananabik, at isang uri ng pag-asang hindi niya maipaliwanag. Nakatingin siya sa kalangitan habang unti-unting nagdidilim. Ang araw ay palubog na, at ang langit ay tila naglalaro ng mga kulay,
kahel, lila, at ginto. Ang ganda pa rin ng Pilipinas. Mahinang wika niya. Ang ganda kahit gaano kahirap ang buhay dito. Bandang 9:00 ng gabi, narating nila ang bayan ng Tiwi, Albay, ang meeting point ng mga sasama sa charity climb. Sa plaza, may mga tent at mesa na nakahanda na at ilang volunteers ang abala sa pag-aasikaso ng mga listahan. May mga ilaw na nakasabit sa bawat gilid ng kalye at ang hangin ay may dalang malamig na simoy ng bundok. Lumapit si Christina sa registration area. "Good evening po," bati ng isang babaeng volunteer. "Kayo po ba si Miss Christina Johnson, the donor from America?" "Yes, ako nga," sagot ni Christina na may magiliw na nangiti. "Salamat at nakarating din ako." "Wow," sabi ng volunteer na tila humanga. "Grabe po, malaking tulong ang donasyon ninyo. Maraming salamat po talaga." Ngumiti lamang si Christina. Wala yon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paraan ng pagtulong. Pagkatapos mag-sign ng attendance, inalalayan siya ng isa pang volunteer patungo sa grupo ng mga kalahok. May ilan siyang nakilalang doktor, nurse at guro. May mga kabataang nagmula pa sa Maynila at mayroon ding mga taga-roon lang sa Bicol na sumasama tuwing may outreach. Habang nag-uusap ang mga tao, pansamantalang natahimik si Christina. Pinagmamasdan niya ang paligid, ang mga batang sumisilip sa tent, ang mga amang nag-aayos ng sako ng bigas, at ang mga nanay na naghahanda ng pagkain para sa volunteers. Sa kabila ng kasiglahan, may kakaibang kaba sa kaniyang dibdib. Para bang may hindi maipaliwanag na enerhiya sa paligid, tila may mahalagang mangyayari. Hindi niya alam kung ito'y kaba sa pag-akyat ng bundok o dahil sa pakiramdam na malapit nang magbago ang kaniyang buhay. Lumapit sa kanya ang isa sa mga co-organizers, isang lalaking nasa 30 anyos. "Miss Johnson," bati nito. "Ako nga pala si Marco. Ako po ang head ng charity climb. Maraming salamat sa pagpunta ninyo." "Hi Marco!" ganting bati niya. "Matagal ko nang gustong gawin to. Masaya akong makasama kayo." "Sigurado akong matutuwa ang mga taga-bundok na makilala kayo. Simple lang po ang pamumuhay nila pero napakabubuti ng puso." Tumango si Christina sabay sabing, "Alam ko ang pakiramdam ng mabuhay ng ganon. I grew up poor dito rin sa Pilipinas." Nagulat si Marco. "Talaga po? Hindi halata, ma'am." Ngumiti siya. "Kasi pinagpala ako sa huli, pero hindi ko kinalimutan kung saan ako nanggaling." Pagkatapos ng maikling usapan, bumalik si Christina sa kaniyang tent. Umupo siya sa folding chair at tumingala sa langit. Napakalinaw ng mga bituin. Daig pa ang tanaw niya noong nasa Amerika siya. May katahimikang hindi niya naramdaman doon. Kinuha niya ang panyo mula sa kaniyang bulsa at mahigpit itong hinawakan. "Kuya Buboy," mahinang sambit niya, "bukas, aakyat kami sa bundok. Hindi ko alam kung saan ka na ngayon, pero sana, kahit saan ka man naroroon, makita pa kita." Naramdaman niyang unti-unting tumulo ang luha sa kaniyang pisngi, ngunit agad niya itong pinahid. "Hindi ako iiyak," bulong niya sa sarili. "Ang mahalaga, narito na ako. Babalik ako sa mga tulad natin noon. At baka sa prosesong ito, makuha ko rin ang matagal ko nang hinahanap."
Bago pumikit upang magpahinga, sinulyapan niya ang bundok sa malayo. Madilim, ngunit sa ilalim ng buwan, animoy nagliliwanag ito. Parang inaanyayahan siyang umakyat. Parang tinig na marahang bumubulong. Halika, Christina, naroon siya. At sa gabing iyon, habang ang lahat ay mahimbing na natutulog, si Christina ay nanatiling gising, nakatitig sa malayong tuktok ng bundok. Sa kaniyang dibdib ay may halong kaba at pananabik, at sa kaniyang puso ay nananahan ang isang dasal, na sa pag-akyat niya bukas, hindi lamang mga mahihirap na pamilya ang kaniyang matutulungan, kundi marahil makikita na rin niya ang taong pinakahinahanap ng kaniyang kaluluwa sa loob ng maraming taon, si Kuya Buboy. Maagang gumising si Christina. Madilim pa sa labas, ngunit ang himig ng mga kuliglig at ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga umagang ginugol niya noon sa baryo. Suot niya ang simpleng hiking outfit, isang light jacket, cargo pants at sapatos na matibay sa putikan. Sa labas ng tent, naroon na ang ibang volunteers na abala sa pag-aayos ng mga supplies, mga kahon ng canned goods, gamot at mga lumang damit na ipamimigay sa mga taga-bundok. Christina, ready ka na? Tanong ni Leia, isa sa mga organizer, habang binubuhat ang isang sako ng bigas. Ngumiti siya. Oh, Leia, excited ako. Parang hindi ko alam kung bakit, pero iba ang pakiramdam ko ngayong araw. Siguro dahil unang climb mo ito? Biro ni Leia. Baka nga, sagot ni Christina, ngunit sa loob niya alam niyang higit pa roon. May kakaibang pintig sa dibdib niya, isang pakiramdam ng pangungulila at pag-asa na hindi niya maipaliwanag. Habang umaakyat sila, unti-unting nagiging mahirap ang daan. Maputik, madulas at matarik ang ilan sa mga bahagi ng bundok. Ang iba niyang kasamahan ay hinihingal at siya man ay pinawisan ng todo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya pinayagang manaig ang pagod. Ang ganda ng tanawin, sabi ni Christina, habang tumigil sandali upang magpahinga. Diyan sa tuktok, may maliit na sityo. Doon tayo magbibigay ng tulong, sabi ng lokal na guide. Mahirap ang buhay doon. Bihira silang makababa ng bayan. Tumango si Christina, pinunasan ng pawis, at muling nagpatuloy sa pag-akyat. Habang tinatahak nila ang makipot na daan, naaalala niya ang sarili noong bata pa. Ang maliit na batang nakapaa, naglalakad sa bukirin at humahabol sa kuya niyang si Buboy na may bitbit na gulay. Napangiti siya kahit pagod. Kuya, bulong niya sa sarili. Kung nasaan ka man, sana naririnig mo to. Pagdating nila sa tuktok, sinalubong sila ng mga ngiti. Doon, tila nawala ang pagod ng buong grupo. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, ang mga ina ay nagpasalamat sa mga pagkain, at ang matatanda ay nagbigay ng mga simpleng kwento ng kanilang buhay. Maraming salamat po sa inyong tulong, sabi ng isang ginang habang yakap-yakap ang anak. Christina ay ngumiti at tumango. Walang anuman po. Lahat tayo ay dapat magtulungan. Isa-isa niyang iniabot ang mga relief goods, canned goods, sabon at mga damit. Habang abala siya, napansin niya ang isang lalaking pumila sa dulo. Hindi ito kasing sigla ng iba. Nakayuko, payat,
at halatang pagod sa buhay. Ngunit may kung anong kakaiba sa kanya, isang pamilyar na pakiramdam na tila sumagi sa puso ni Cristina. Nang siya na ang nasa harap, bahagya siyang natigilan. Ang lalaki ay may mga matang tila puno ng lungkot, ngunit may ngiting pilit na binubuo sa labi. Ang balat nito ay maitim sa araw, at ang mga kamay ay magaspang, tanda ng taon-taong pagtatrabaho. "Salamat po," sabi ng lalaki habang tinatanggap ang dala niyang supot. Ngunit imbes na sumagot, napatitig lang si Cristina. Parang may gumuhit sa kanyang alaala. Ang tinig ng batang lalaking tinatawag siyang bunso, ang mainit na yakap sa gabi ng pamamaalam, at ang boses na nagsabing, "Balang araw, babalikan kita." "Kuya?" Mahinang bulong ni Cristina. Halos hindi niya namalayang lumabas sa labi niya ang salita. Nagangat ng tingin ng lalaki. "Ano po yon?" tanong nito, bahagyang nagulat. Muling napatingin si Cristina, at ngayon ay mas malinaw niyang nakita ang mukha nito. Ang matangos na ilong, ang hugis ng panga, at ang mga mata. Oo, yung mga mata na minsang tumitig sa kanya noong gabi ng pamamaalam. "Pwede ko po bang malaman ang pangalan ninyo?" tanong ni Cristina. Pilit pinapakalma ang kanyang boses. "Buboy po, ma'am." Sa apat na salitang iyon, tila napako si Cristina sa kinatatayuan. Ang paligid ay biglang naging tahimik. Ang mga tawanan ng mga bata, ang hampas ng hangin, maging ang ingay ng mga volunteers ay tila naglaho. Parang siya na lang at ang lalaking kaharap niya ang natitira sa mundo. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang dibdib ay unti-unting napuno ng kakaibang kaba, at ang lalamunan niya ay tila natuyuan ng laway. "Kuya?" Mahinang sambit ni Cristina, halos pabulong, ngunit malinaw na malinaw sa pandinig ng lalaki. Napatingin si Buboy sa kanya, unay naguguluhan. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, may kung anong kumislap sa kaniyang paningin, isang liwanag ng pagkilala, ng alaala, ng damdaming matagal nang nakabaon sa limot. "Cristina?" Halos hindi makapaniwalang tanong ni Buboy, paanas habang bahagyang umaatras. Ang tinig niya ay nanginginig, para bang natatakot na baka panaginip lang ang lahat ng ito. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng alaala, ang maliit na bahay na kawayan, ang mga gabing kumakalamang tiyan, ang batang si Cristina na humahawak sa laylayan ng kanyang kamiseta habang umiiyak. At higit sa lahat, ang huling gabi nilang magkasama nang sabay silang umiyak sa dilim bago niya ito ibinigay sa mga madre ng bahay ampunan. "Cristina," ulit ni Buboy, ngayon ay may halong panginginig sa boses. Hindi na nakapagsalita si Cristina. Agad siyang tumakbo papunta sa kanyang kuya at niyakap ito ng buong higpit, parang batang takot na muling mawala. Sa yakap na iyon, tila naghilom ang mga sugat ng nakaraan. "Kuya, ikaw nga talaga." Humihigping wika ni Cristina habang ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos sa kanyang mga pisngi. "Akala ko hindi na kita makikita." Mahigpit din ang yakap ni Buboy. "Cristina, anak ng Diyos, ikaw nga ba to? Lumaki ka na. Di ko akalain na makikita pa kita." Hindi sila makapaniwala. Parang panaginip lang. Ang mga tao sa paligid ay tahimik na lamang na nagmasid.
Napansin ng bigla ang tagpong puno ng emosyon. Si Leia ay lumapit sana, pero pinigilan ng isa pang volunteer na tila naintindihan ang bigat ng sandaling iyon. Matagal silang nagyakap. Sa bawat segundo, dama nila ang mga tao ng pagkawalay. Ang bawat gutom, bawat dasal, bawat gabi ng pag-asa. Walang salitang kailangan, tanging luha at haplos ang nagsasalita para sa kanila. "Christina," sabi ni Buboy, habang pinupunasan ng magaspang niyang kamay ang pisngi ng kapatid. "Ang tagal kong hinintay tong araw na to. Araw-araw, nagdarasal ako na sana, kahit sa panaginip man lang, makita kita ulit. Kuya, pinangako ko, di ba? Sinabi kong babalikan kita," sagot ni Christina, ngumiti sa gitna ng pagluha. "At heto ako ngayon. Hindi ko akalaing totoo yung mga pangako ng bata." Natatawang sabi ni Buboy, pero bakas sa boses ang paghahalo ng saya at pait. "Ang dami kong gabi na umiiyak, iniisip kung anong nangyari sa'yo. Akala ko kinalimutan mo na ako." "Hindi, kuya. Hindi kita nakalimutan kahit kailan," sagot ni Christina, hinawakan ang kamay ng kapatid. "Araw-araw, nagdarasal ako para sa'yo. Lahat ng meron ako ngayon, sa'yo nagsimula. Kung hindi mo ako ipinaglaban noon, baka wala ako sa buhay na to." Natahimik si Buboy. Tumingala siya sa langit, pilit pinipigilan ang pagpatak ng mga luha. "Alam mo, araw-araw kong sinisisi ang sarili ko noon. Akala ko iniwan kita, pero wala akong magawa. Gusto kong makasiguro na mabubuhay ka kahit wala ako." "Kuya," sabi ni Christina, "mahina ngunit mariin, hindi mo ako iniwan. Iniligtas mo ako." Sa sandaling iyon, muling umiyak si Buboy. Hindi sa lungkot, kundi sa matinding pagluwag ng dibdib. Parang binunot sa puso niya ang bigat na matagal niyang bitbit. Lumipas ang ilang sandali bago sila parehong huminga ng malalim at bahagyang ngumiti. "Tingnan mo ko ngayon," sabi ni Christina, habang pinupunasan ang sariling luha. "Ang layo ko na sa dating ako, no? Pero kahit anong ganda ng bahay, kahit anong karangyaan, wala pa rin sa kalahati ng saya ko ngayon na nakita kita ulit." Bumuntong hininga si Buboy. "Wala na rin akong ibang hiling, Christina. Kahit ganito lang ako, masaya ako't buhay ka." "Hindi, kuya," sagot ni Christina, umiiling. "Simula ngayon, hindi na kita pababayaan. Hindi na kita iiwan. Magkasama na tayo." Napangiti si Buboy, pero may bahid ng alinlangan. "Christina, sanay na ako rito. Sanay na ako sa ganitong buhay. Di mo na kailangang mag-alala." Ngunit hinawakan ni Christina ang kamay ng kapatid at mariing nagsalita. "Kuya, ikaw ang dahilan kung bakit ako nakaligtas noon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban sa bawat hirap. Kaya ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo." Tahimik si Buboy. Kita sa mga mata niya ang paghahalo ng pagmamataas at kababaang loob. "Hindi mo kailangang bayaran yung pagmamahal ko, Christina. Sapat na tong makita kitang masaya." Ngumiti si Christina, pinisil ang kamay nito. "Hindi ito kabayaran, kuya. Ito ay pagmamahal din." Habang nag-uusap sila, bumaba na ang araw. Ang liwanag ng dapit-hapon ay dumampi sa kanilang mga mukha. Tila sinasaksihan ng langit ang muling pagkikita ng dalawang kaluluwang minsang pinaglayo
ng kapalaran. Ang mga anino nila ay magkadikit sa lupa at sa bawat dampi ng hangin may hatid na payapang awit ng mga ibon. Lumapit si Leia at marahang nagsalita, "Christina, magsasara na tayo ng camp. May oras pa tayo bago bumaba." Tumango si Christina, ngunit hindi niya binitawan ang kamay ng kapatid. "Kuya, sasama ka sa akin, ha?" Nag-alinlangan si Buboy. "Hindi ko alam, Christina. Dito na ako nakasanayan. Baka mahirapan ka lang sa akin." "Hindi, kuya," sagot ni Christina na puno ng determinasyon. "Ang hirap ay wala kung kapalit naman ay ang muling pagkasama natin. Ilang taon akong naghintay sa sandaling to. Hindi ko na hahayaan na muling mawala ka." Napayuko si Buboy at sa wakas dahan-dahan siyang tumango. "Sige, Christina, kung yan ang gusto mo, sasama ako." Ngumiti si Christina sabay yakap muli sa kapatid. Sa yakap na iyon, tila naghilom ang mga sugat ng kahapon. Hindi na sila mga batang nagugutom o umiiyak sa dilim. Sila na ngayon ay 2 taong pinagtagpo muli ng tadhana upang ipaalala na ang pag-ibig ng magkapatid ay hindi kailanman napuputol ng oras, distansya o kahirapan. Habang bumababa sila ng bundok, magkahawak kamay, dama nila ang bigat ng nakaraan at ang liwanag ng bagong simula. Sa bawat hakbang, ramdam ni Christina na natupad na ang kanyang pangako, ang pangakong babalikan at yayakapin niyang muli ang kapatid na minsan ay pinakawalan niya alang-alang sa pag-asa. At sa huling silahis ng araw, sa gitna ng malamig na hangin ng bundok, muling nagtagpo ang 2 pusong matagal na inantay ng isa't isa. Walang salita, walang pangako, tanging tahimik na pag-unawa na simula ngayon, hindi na sila kailanman maghihiwalay. Matapos ang event sa bundok, hindi na iniwan ni Christina ang kanyang kuya. Habang ang ibang volunteers ay nag-aayos na ng mga gamit para bumalik sa bayan, siya naman ay abala sa pag-asikaso kay Buboy. Ayaw na niyang iwan ito ni isang saglit. Sa bawat sandali, tinitigan niya ito na parang ayaw nang kumurap. Parang natatakot na baka maglaho muli kapag siya'y tumalikod. "Kuya," sabi ni Christina habang hawak ang braso ng kapatid, "sasama ka muna sa akin sa bayan. Magpahinga ka, kumain ka ng maayos." "Christina, nakakahiya naman," tugon ni Buboy, tila nag-aalangan. "Sapat na sa akin na nakita kita ulit. Hindi ko naman hinihingi ito." Ngunit agad siyang tinapik ni Christina sa balikat at ngumiti. "Kuya, tigilan mo yang hiya-hiya. Matagal na akong nangarap na maalagaan ka. Ngayon, pagkakataon ko na." Walang nagawa si Buboy, kundi tumango. Habang pababa sila ng bundok, sabay nilang tanaw ang papalubog na araw, tila simbolo ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata ng kanilang buhay at pagsilang ng bago. Pagdating nila sa bayan, dumiretso sila sa hotel kung saan tumutuloy si Christina. Si Buboy ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mga ilaw, ang malamig na hangin ng aircon, at ang mga taong magalang na bumabati kay Christina na tila prinsesa. Nang makita siya ng receptionist, agad itong ngumiti. "Good evening, Miss Johnson," pati nito. "May kasama po kayo ngayon?" Ngumiti si Christina at tumingin sa kanyang kuya. "Oo, siya ang kuya ko, si Buboy."
Bahagyang namula si Buboy at tumango, nag-aalangan sa karangyaan ng paligid. "Magandang gabi," mahina niyang sabi, pero bakas ang kaba sa boses. Nang makarating sila sa suite, halos mangilabot si Buboy sa laki ng silid. May malambot na kama, malamig na aircon at mesa na puno ng prutas at pagkain. "Christina," mahina niyang wika, "hindi ko alam kung saan ako lulugar. Para akong napunta sa ibang mundo." Ngumiti si Christina. "Sanay ka rin dito, kuya. Simula ngayon, wala ka nang iintindihin." Kinuha niya ang menu at tinawag ang room service. "Kuya, gusto mo ba ng adobo? O sinigang? Meron silang ganun dito." Napangiti si Buboy, ngunit bahagyang umiwas ng tingin. "Kahit ano, basta hindi asin at kanin lang. Ilang taon ko rin yung pinagsawaan." Pareho silang natawa. Ilang minuto pa, dumating ang pagkain, adobo, sinigang, pritong isda at kanin na mainit pa. Habang kumakain, halos hindi makapaniwala si Buboy. "Christina," sabi niya habang pinagmamasdan ng kapatid, "hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Ang batang iniwan ko noon sa ampunan, ngayoy ganito na kaganda, kayaman at kabait pa rin." Umiling si Christina at ngumiti. "Kuya, kung alam mo lang, sa lahat ng mga tao na yon, ikaw lang ang laman ng isip ko. Hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa'yo." Tumingin si Buboy sa kanya at nakita niya sa mga mata nito ang katotohanan, hindi lamang utang na loob, kundi isang tunay na pagmamahal na walang kapalit. "Paano ka nga pala napunta sa Amerika?" tanong ni Buboy habang pinupunasan ng labi. Nag-umpisa si Christina na magkwento at tila muling binuhay ang mga nakalipas. May mag-asawang Amerikano na pumunta sa bahay ampunan noon, sina Mr. at Mrs. Johnson. Sila ang umampon sa akin. Mabait sila, tinuring akong tunay na anak. Dinala nila ako sa California, pinaaral, tinuruan ng lahat. Tinuruan nila akong magpatawad, magmahal, at magbalik ng biyaya sa iba. Napangiti si Buboy. "Ang bait naman nila. Buti na lang at napunta ka sa mabubuting kamay." Tumango si Christina, ngunit may bakas ng lungkot sa kaniyang mga mata. "Oo, kuya. Pero kahit ganun, may kulang pa rin. Hindi ko pa rin nakalimutan yung gabing iniwan mo ako. Hindi dahil galit ako, kundi dahil gusto ko sanang sabihin sa'yo na naiintindihan ko. Alam kong ginawa mo yon para sa akin." Natahimik si Buboy. Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Christina, araw-araw kong pinagsisihan yon. Pero sa tuwing naiisip kong baka mas maayos na ang buhay mo, doon ako nakakahanap ng kapayapaan. Nasa bundok ako kasi yun na lang ang alam kong tahanan. Nagtatrabaho ako sa bukid, nagtuturo rin minsan sa mga batang walang kakayahang mag-aral. Sapat na sa akin yun." Napatingin si Christina sa kanya. Pinagmamasdan ng kanyang mga kamay. Magaspang, may kalyo, patunay ng hirap ng mga taon. "Kuya, hindi sapat yung hirap na tiniis mo. Hindi tama na ganito ka pa rin. Dapat ngayon maranasan mo rin ang ginhawa." Ngumiti si Buboy, subalit may halong pag-aalinlangan. "Christina, sanay na ako sa ganito. Baka mahirapan lang ako sa buhay na meron ka." Tumayo si Christina at lumapit sa kanya. "Kuya, nung 7 taong gulang ako, iniwan mo ako hindi dahil gusto mo, kundi dahil mahal mo ako. Ngayon,
Gusto kong gawin yun para sa'yo. Hindi kita iiwan. Sasama ka sa akin. Tapos na ang paghihirap mo. Natahimik si Buboy. Sa sandaling iyon, tumulo ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa labis na pasasalamat. Christina, hindi ko alam kung anong ginawa ko para karapat-dapat dito. Hinawakan ni Christina ang kamay ng kapatid. Wala kang kailangang gawin. Kuya, ikaw ang dahilan kung bakit ako buhay. Kung hindi mo ako isinuko noon, baka hindi ko narating to. Ngayon, ako naman ang magbibigay sa iyo ng bagong simula. Lumapit siya at niyakap ang kapatid ng mahigpit. Simula ngayon, hindi ka na mag-isa. Hindi ka na magtatrabaho magdamag para lang may makain. Titira ka sa akin. Titira ka sa tahanan mo rin. Huminga ng malalim si Buboy, ramdam ang bigat ng emosyon. Christina, salamat. Ang dami kong gabi na iniisip kung nasaan ka, kung buhay ka pa. Ngayon, hawak na kita ulit. Parang nanaginip ako. Hindi ito panaginip, kuya, sagot ni Christina habang pinupunasan ang mga luha sa mukha ng kapatid. Ito ang realidad. Ang Diyos hindi pala nakakalimot. Matagal man, pero ibinabalik niya ang lahat sa tamang oras. Tahimik silang nagyakap muli, habang sa labas ay marahang umuulan. Parang pinapawi ng ulan ang lahat ng sakit ng kahapon. Christina, mahina ngunit puno ng damdamin na sabi ni Buboy. Sulit pala lahat ng sakripisyo ko. Sulit ang bawat gutom, bawat gabi ng pag-iyak, bawat panalangin. Kasi nandito ka na, buhay ka, at masaya ka. Ngumiti si Christina habang nakasandal sa balikat ng kapatid. At simula ngayon, mas magiging masaya pa tayo. Hindi na tayo maghihiwalay, kuya. Sa gabing iyon, sa loob ng malamig na hotel room, dalawang pusong minsang pinaglayo ng tadhana ang muling nagtagpo. Hindi bilang biktima ng kahirapan, kundi bilang patunay na ang tunay na pagmamahal ng pamilya ay kayang baguhin ang kahit pinakamadilim na kapalaran. At habang natutulog si Buboy, nakangiti at payapa, tinitigan siya ni Christina at bumulong. Tapos na ang lahat ng sakit, kuya. Ngayon, panahon na para ikaw naman ang alagaan. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan nang naisakatuparan ni Christina ang matagal na niyang pangarap. Ang maisama ang kaniyang kuya sa Amerika. Sa araw ng kanilang pag-alis, bitbit nila ang mga alaala ng nakaraan at ang pangakong hindi na muling magkakahiwalay. Habang nasa paliparan, mahigpit na hawak ni Christina ang kamay ni Buboy. Kuya, excited ka na ba? Tanong niya habang nakangiti. Ngumiti rin si Buboy, bagaman halatang kinakabahan. Ewan ko ba, Christina? Parang nananaginip lang ako. Dati, pinapanood ko lang ang mga eroplano sa langit. Ngayon, sasakay na pala ako. Hindi mo lang sasakyan, kuya. Biro ni Christina, magiging bahay mo na rin pansamantala ang isa sa mga bansang yon. Napatawa si Buboy, pero sa likod ng tawa ay naroon ang halong kaba. Habang hinihintay nila ang boarding, napansin ni Christina na tila tahimik ang kaniyang kuya. May iniisip ka ba? Tanong niya. Hindi naman, sagot ni Buboy. Siguro, iniisip ko lang kung anong pakiramdam ng mamuhay sa lugar na puro lamig. Wala sigurong palay doon, ano? Tumawa si Christina. Meron ding taniman, pero iba nga lang. Pero huwag kang mag-alala, kuya.
Hindi mo kailangang magbanat ng buto. Panahon mo na para magpahinga. Sa wakas, tinawag na ang kanilang flight. Habang umaakyat sila sa eroplano, nakaramdam si Buboy ng kakaibang kaba at tuwa. Umupo sila sa tabi ng bintana at nang tuluyang umangat ang eroplano, napakapit siya sa kamay ng kapatid. Christina? Mahina niyang sabi, parang lumilipad din ang puso ko. Ngumiti si Christina at pinisil ang kamay niya. Dahil ito na yung simula ng bagong buhay natin, kuya. Magkasama na tayo sa wakas. Habang lumilipad ang eroplano sa ulap, magkahawak sila ng kamay. Walang salitang kailangang sabihin. Ang bawat tingin, bawat ngiti ay sapat na upang maramdaman ang kanilang pinagsamang ginhawa at kapayapaan. Paglapag nila sa California, sinalubong agad sila ng malamig na hangin. Si Buboy, na sanay sa init ng bukid, ay napayakap agad sa sarili. Ang lamig, Christina, parang gatas na nagyayelo. Natawa si Christina at agad siyang sinuotan ng makapal na jacket. Kaya pala, sabi ko sa'yo, magdala ka ng jacket, ayaw mong maniwala. Pagdating nila sa bahay ni Christina, isang maluwang na bahay na may hardin at malalaking bintana. Halos mapanganga si Buboy. Christina, ito ba talaga ang bahay mo? Parang mansyon. Ngumiti siya. Hindi naman ganun kalaki, kuya. Pero gusto kong dito ka na rin tumira. May sarili kang kwarto sa itaas. Tanaw mo pa ang mga puno ng cherry blossom. Napangiti si Buboy. Tila hindi makapaniwala. Hindi ko akalaing makakatira ako sa ganito. Dati, sa ako lang ang unan ko. Ngayon may kama pa. Kinabukasan, ipinakilala ni Christina ang kaniyang kuya sa mga kaibigan at katrabaho. Sa isang maliit na salusalo sa kanilang bahay, buong pagmamalaki siyang nagsalita. Everyone, sabi ni Christina, habang nakangiti, this is my brother Buboy. He's the reason I'm here, the reason behind every success I have. Nagpalakpakan ang mga tao at halatang naantig sa mga sinabi ni Christina. Si Buboy naman, bahagyang namula at napakamot sa ulo. Ay nako, wag naman ganyan. Wala naman akong ginawa kundi maging kapatid niya. Ngumiti si Christina at tumingin sa kanya ng may paggalang. Kuya, hindi mo alam kung gaano kalaki ang ginawa mo. Dahil sa'yo, natuto akong mangharap, magmahal at magpasalamat. Lumapit siya sa kapatid at niyakap ito sa harap ng lahat. Ngayon, gusto kong malaman ng mundo kung sino ka talaga. Ilang linggo matapos iyon, ipinatayo ni Christina ang Buboy Foundation, isang maliit ngunit makabuluhang proyekto na layuning tulungan ang mga batang walang magulang. Sa unang araw ng operasyon, pinuntahan nila ang bagong bukas na bahay ampunan. Habang pinagmamasdan ni Buboy ang mga batang naglalaro, napaluha siya. Christina, mahina niyang sabi, para bang nakikita ko tayo noong bata pa tayo. Payat, gutom, pero puno ng pag-asa. Tumango si Christina. Kaya nga kuya, ito ang paraan ko para maibalik sa iba ang kabutihang naranasan ko. At gusto kong pangalan mo ang nakatatak dito. Dahil ikaw ang unang nagpakita sa akin ng sakripisyo at pagmamahal. Hindi na napigilan ni Buboy ang kaniyang luha. Christina, salamat. Akala ko noon wala nang saysay ang mga ginawa ko. Pero ngayon, parang bawat hirap ay nagkabunga.
Ngumiti si Christina at pinunasan ang kaniyang mga luha. Sulit ang lahat, kuya. Dahil sa wakas, magkasama na tayo. Tuwing gabi, sabay silang kumakain sa hapagkainan. Habang kumakain ng sinigang na niluto ni Christina, napatingin si Buboy sa paligid. Alam mo, kahit mayaman na ang paligid mo, yung lasa ng sabaw na ito, pareho pa rin nung bata tayo. Natawa si Christina. Siyempre, galing pa rin sa recipe ni nanay yan. Sandaling natahimik si Buboy at napatingala. Kung nandito lang sana sila ni tatay, sigurado akong matutuwa sila sa'yo. Ngumiti si Christina, bahagyang nag-aalab ang mga mata. Kuya, alam kong nakatingin sila sa atin. At sigurado akong masaya silang makita tayo ngayon. Minsan, sa gabi bago sila matulog, sabay silang umupo sa veranda at pinanood ang mga bituin. Christina, sabi ni Buboy, alam mo, hindi ko inakalang aabot ako sa ganito. Akala ko hanggang bundok lang ako. Pero dahil sa'yo, natutunan kong mangarap ulit. Ngumiti si Christina, nakasandal sa balikat ng kapatid. At dahil sa'yo, natutunan kong magpatawad at magmahal ng totoo. Kaya simula ngayon, kuya, magkasama na tayo habang buhay. Tumango si Buboy at hinawakan ang kamay ng kapatid. Hindi na kita pakakawalan, Christina. Dati, pinakawalan kita para mabuhay ka. Ngayon, hahawakan na kita para hindi na tayo muling magkalayo. Ang hangin ng Amerika ay malamig, ngunit ang init ng pagmamahal ng magkapatid ay hindi mapapantayan. Mula noon, naging inspirasyon sila ng maraming tao. Ang kwento nila mula sa gutom at paghihiwalay hanggang sa tagumpay at pagkakaisa ay naging paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa mga taong minahal mo at minahal ka pabalik. Sa bawat hapunan, sa bawat tawa, sa bawat yakap bago matulog, pareho nilang napagtanto. Ang tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay isang tao. At sa katahimikan ng isang gabi, habang nakahiga si Buboy sa malambot na kama, narinig niya ang mahina ngunit taos-pusong bulong ni Christina. Natupad na ang pangako ko, kuya. Binalikan kita. At ngayon, habang buhay na kitang hindi iiwan. Ngumiti si Buboy, marahang pumikit. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon ng pagdurusa, nakatulog siyang payapa. Alam niyang sa wakas, nasa tahanan na siya. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Tulay ng Panahon.